dapat ang paglilingkod sa Lord ay lifetime. Tama po? Lifetime. Ibig sabihin po, habang nabubuhay pa po dito sa mundo, dapat tayo talaga ay maglingkod po sa ating Panginoon. Kasi required po yan, ang paglilingkod po, no? Sa ating Panginoon. Now, there are 4 important messages of God through Peter. Meron pong 4 na mga mensahe po dito na napapaloob po ng Diyos sa pamamagitan po ni Pedro na atin po binasa po kanina. So number 1 po ay elected by God the Father. So tayo ay hinirang po ng Ama, mga kapatid, tandaan po natin, ay before the foundation of the world. Sapagkat ang sabi po dito sa 1 Peter chapter 1 verse 2, elect according to the foreknowledge of God the Father. No? Kita ho natin ang tinatawag po na soberano po ng ating Diyos. No? Siya po ang gumawa, siya po ang nagpili sa atin, siya naghirap po sa atin. Kaya soberano po yung ating Panginoon. Pag sinabing soberano, ay kanya po yung ginawa, no? Ng kanyang kapangyarihan. No? Siya po ang may gawa, siya po ang may gusto, siya pong may nais na tayo po ay piliin, no? Sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Now, salvation begins with God, not man. Amen. No? Amen. Hindi ho nagsimula sa tao, kundi sa Diyos. Si Lord po ang nagsimula ng kaligtasan, hindi ho ang tao, mga kapatid. Okay? Elect or chosen by God, the Father, before the foundation of the world. Kaya ho, malinaw dito, no, ang sabi ho dito ni Apostol Pablo, sa aklat po ng Second Thessalonians, mga kapatid, Second Thessalonians chapter 2 verse 13. Okay? Second Thessalonians chapter 2 verse 13. Sabi po dito ay but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord. So naka-address po sa mga brethren. Naka-address po ito sa mga beloved. Ibig sabihin, nasa loob na po ng church. Okay? Sabi po dito, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Kung inyo po napapansin, bago po tayo magkaroon ng belief o pananampalataya o paniniwala sa Diyos, una po yung tinatawag po na chosen you to salvation. Amen. Kaya tayo ngayon nananampalataya, kaya tayo nagtitiwala sa Diyos, dahil tayo po ay pinili na ng Diyos sa kaligtasan. Amen? Yun po tinatawag na eternal salvation. Okay? So, ang tanong, meron po bang eternal salvation sa Biblia? Yes, meron po. Basahin po natin, mga kapatid, Hebreo, chapter 5, verse 9. Ano pong sabi dito? Hebreo, chapter 5, verse 9. Sabi po dito, and being made perfect, He became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. Hindi yung sinabi po ni Pablo na obey mo na tayo para tayo maka-avail ng eternal salvation. Kundi una pa rin yung eternal salvation para tayo makasunod sa ating Diyos. Amen po? Hindi ho kung pwede na ang kalesa, ang mauna ay kalesa. Sa kabayo. Tama ba? Kailangan lagi po una ang kabayo kaysa kalesa. Hindi po pwede ang mangga na ang puno ay sa taas at ang dahon sa baba. Hindi po pwede yun. Kailangan ang puno ang Diyos. Tama? Siya po ang pinanggalingan ng ating kaligtasan at buhay na wala na. Siya po ang gumawa, siya po ang nagligtas sa atin, at ang tao po ay wala po yung tinatawag po na bahagi. Wala hong bahagi ang tao sa eternal salvation. Amen. Amen po? Amen. Kaya malinaw po dito mga kapatid,
na siya po ang author ng ating eternal salvation. Hindi lamang eternal salvation, siya po yung author ng lahat. Maging po yung ating faith, siya din po yung ang author po, mga kapatid. Finisher. Okay? Author and finisher. Author and finisher, yes. Malinaw po mga kapatid na dapat natin makita na tayo po ay pinili ng Diyos, sinirang ng Diyos before the foundation of the world. Napakasarap po itong aral ito. Kahit po pabalik-balik, mga kapatid, ang aral na ito, matamis pa rin pong pakinggan. Amen po? Tandaan po natin ang salita po ng Diyos, matamis po siya, nakatulad po ng pulot pukyutan. Tama? Honey. Di ba? Pero dapat pure. Hindi puro asukal. Di ba? Kasi may nagbebenta na honey daw pero puro asukal. Peke. No, maraming kaligtasan ngayon, peke. Di ba? Oh, gumawa ka, sige, pang-aral mo para ka maligtas. Ay, maligtas ka naman dyan. Ng kaluluwa sa impyerno, biro mo. Inuutusan pa yung miyembro para magligtas ng kaluluwa sa impyerno. Di ba? Hindi o ganun, mga kapatid. Inuutusan natin tayo ng Diyos to preach the gospel. Amen? Amen. Na ang gospel pong ito, na ang Diyos ang siyang nagligtas sa atin. Yun po ang tunay na gospel. No? Hindi po dahil sa gagawin ng tao para siya ligtas. Hindi ho yun. Mali po yun, mga kapatid. Okay? Kaya iklian ko lang po ito. Next, mga kapatid, ano pa po sabi dito, mga minamahal? Sa 2 Timothy. Basahin po natin. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Okay? Bakit ba tayo iniligtas ng Diyos? No? Bakit ba tayo iniligtas ng Diyos? Sabi po ni Lord, sa pagitan po ni Pablo, 2 Timothy chapter 1 verse 9, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works. Take note. Sabi naman ng Armenian, hindi kailangan manampalataya talaga para maligtas. Tandaan po natin, if faith without work is dead. Tama? So, ibig sabihin, kung ikaw ay nanampalataya, gumagawa ka. Right? Pero, sabi po ni Lord not according to our works. Paano po yan? Paano mo reconcile? Yung sinasabi po ng ating Panginoon. But according to His own purpose and grace. Ito palang dahilan kung bakit tayo iniligtas po ng Diyos, because according to His own purpose and grace. Andun pa rin ang grace, ano? Kasi ang grace po, malawak po yan. Ang grace, marami po yan. Hindi natin yan kayang arupin ang grace ni Lord. Hindi natin kayang pantayan ng anumang mga bagay sa mundo po ito, ang biyaya po ng ating Panginoon. Kaya po, salamat sa Lord, sapagkat tayo po ay walang ginawa sa ating kaligtasan. Amen po? Amen. Si Lord ang siyang may gawa ng ating kaligtasan because according to His purpose and grace. Now, dadako tayo sa tinatawag po na God's foreknowledge. Okay? Foreknowledge means God's plan of salvation from eternity to eternity. Okay? Yun po ang kaalaman ng Diyos. Matindi po ang kaalaman ng Diyos, mga kapatid. No? Alam po yan ni Lord ang lahat. Nakaplano na po yung ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po ba, maging po ang pagtubos sa atin ng Panginoon Kristo ay foreknowledge pa rin po ng Diyos? Amen. Foreknowledge pa rin po ng Diyos. Basahin po natin, Acts chapter 2, mga kapatid. No? Verse 23. Sabi po dito, mga minamahal, sa Acts chapter 2, verse 23, Him being delivered by the determinate counsel
and foreknowledge of God. Ye have taken, and by wicked hands have crucified and slain. Tingnan niyo po. Maging po, pagtubos na ating Jesucristo, it is also according to the foreknowledge of God. Malinaw po yan, mga kapatid. So, ibig sabihin, lahat po yan, kasama po lahat yan sa plano po ng Diyos. Remember, God is God. He does His will. Mhm. Ang Diyos po ay Diyos, nagagawa niya ang kanyang ibig. So, napakahalaga po. Kaya sabi ni Lord, Isaiah chapter 6, verse 46, verse 10, sinabi kagabi, pinangaral kagabi ni Elder Romel, ano sabi dito? My counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Sino ang nagsasalita? Si Lord. Ang Diyos po yung nagsasabi po dito na ang kanyang payo ay mananayo at magagawa niya ang kanyang ibigin. So, gusto ni Lord, ibig ni Lord na tayo po'y maligtas. Amen? Ibig ni Lord na tayo po ay hinirang before the foundation of the world. Tapos sasabihin na ang eleksyon sa demonyo. Di ba? Sa demonyo ba si Pablo? Di ba? Hindi naman. Si Pedro ba sa demonyo? Hindi. Bakit pinapangaral ng sulat ni Pablo? Bakit pinapangaral ng sulat ni Pedro kung demonyo itong aral na itong election? Di ba? Eh sila din, ganun din pala kung ganun. Dahil pinapangaral nila ang aral ng Panginoon sa pagitan po ni Pablo. Pinapangaral na yung mga aral ni Pedro na galing din po sa Panginoon. Di ba? Hindi o. Meron lang po diyang tinatawag na nakaharang, no? Hadlang sa kanilang buhay kung bakit hindi ho nila matanggap yung tunay at totoong aral po ng ating Panginoon. Okay? Alam niyo na po yan kung anong hadlang. Alam niyo na po yan kung ano yung balakid dyan sa kanilang mga paglilingkod sa ating Panginoon. Kadalasan naman kasi pera eh. Yes. Tama? Yes. Sa panahon ngayon, tandaan po natin, pera-pera po ang kalalabasan ng mga ginagawa ng mga tao. Okay? Pero dito sa atin hindi pera-pera dito. Tandaan po natin, ang ating pinag-usapan po dito, ang ating buhay na ito sa Lord, ang nakataya ang ating kaluluwa. Amen? Amen. Ang nakataya po dito ang ating buhay. Hindi pera-pera. Kasi kung gano'n ang kaisipan ng isang mananampalataya, dahil lang po sa pera, ibig sabihin, mahina yung Diyos na kanilang pinalingkuran. Amen po? Amen. Bakit? Mayaman po ang Diyos. Siya pong may-ari ng lahat ng bagay. Matindi ang biyaya ng Diyos sa buhay po natin. Lahat pa po yan, katulad sa sinabi ni Elder Benny. Mula ulo hanggang paa, biyaya po yan ng Diyos. Amen po? Amen. Buhay natin, kaligtasan at buhay na hanggang, trabaho natin, negosyo natin, lahat po yan. Biyaya po yan ng ating Panginoon. Kaya wala po tayong may pag-aari ng mga bagay sa mundo ito na nasa atin po ngayon. Wala po. Kasi ang may-ari po niyan, tandaan po natin, yung ating Diyos. Kaya po, ay malawak po, malalim po, yung knowledge po ng ating Panginoon. Okay? Next, number 2. Anong sabi dito sa 1 Peter chapter 1 verse 2? Elect according to the foreknowledge of God the Father through sanctification of the Spirit. Sanctified by the Holy Spirit. Sa Tagalog, pagpapabanal ng Espiritu ng Diyos. Ito po yung epekto ng isang hinirang nung siya po ay born again. Right? Nagkaroon siya ng tinatawag po na buhay. Binanal po siya.
ng Espiritu po ng ating Diyos, at ito pong ang bagay na ito ay gawa pa rin po ng kapangyarihan ng Diyos. Gawa po ng Espiritu ng Diyos sa buhay po natin. Okay? Sanctified by the Holy Spirit means the Holy Spirit sets a believer apart from sin and begins changing their life to become holy and obedient to God. Okay? So the Spirit, mga kapatid, the Holy Spirit regenerates and renews. No? Siya po ang nagbigay sa atin ng buhay, sa Kanya natin na sumpungan ang kapanganakan. No? Kapanganakan na magmuli. Yung tinatawag po na born again. Hindi ho tayo babalik doon sa tiyan ng ating nanay dahil matanda na tayo. Di ba? Kaya kinwestiyon nga po yan ni Nicodemo doon po sa ating Panginoon. Hindi ho. Ang born again po sa atin, yung atin pong buhay na kalagayang patay po sa harapan ng ating Panginoon. At tayo po ay binuhay ng Espiritu po ng Diyos nung tayo po ay mga patay dahil po sa kasalanan at pagsuway. Kaya, kanina po, mga kapatid, ay nabanggit din po ito ng ating mga ngaral dito po sa aklat ng Ephesians, mga kapatid. Okay? Ephesians chapter 2, verse 1. And you hath he quickened who were dead in trespasses and sins. Tayo ay binuhay niya nung tayo ay mga patay dahil sa kasalanan at pagsuway. Amen. Si Lord po ang bumuhay, hindi po yung pastor. Amen? Amen. Si Lord po ang bumuhay, hindi yung ating mga mahal sa buhay. Okay? Pag sinabing patay, patay po talaga yun. Hindi po ba? Oh, tingnan niyo po yung kapitbahay natin. Di ba puro mga patay na kalagay dyan? Kahit man anong kakausap po dyan, wala ho yung response. Kasi po patay. Ganon din po ang buhay, ang ating kalagayan sa harapan ng ating Panginoon. Tayo'y patay, spiritual. Okay? Kaya ho, malinaw po na kailangan tayo buhayin. No? Ng kapangyarihan ng Diyos, yung Espiritu ng Diyos, para tayo magkaroon ng willingness to hear the Word of God. Meron tayong willingness to obey God. Kaya ito, sumusunod tayo sa Lord. Kasi po, binuhay tayo galing sa patay is spiritual. So, basahin po natin, aklat po ng John, chapter 6, verse 63. Anong sabi po dito, mga kapatid? John, chapter 6, verse 63. It is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit, and they are life. Malinaw, ang Espiritu nga ang bumubuhay sa atin. Hindi yung gospel ang bumubuhay sa atin. Espiritu ng Diyos. Sa laman ay wala anumang pakikinabang. Ang mga salita na sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Kaya ho, ang nakikinig po ng salita ng Diyos, buhay po yan. Amen? Amen. Buhay ba tayo? Amen. Mahina eh. Kailangan ng buhay malakas, tama? Amen. Buhay po ba tayo? Amen. Ganun po ang buhay, ang tunay na buhay, malakas, masigla. Di ba? Nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi binabaliwala ang salita ng Diyos. Ganun po ang tunay na buhay. Gusto-gusto niyang laging pakinggan ang mga aral po ng ating Panginoon. Okay? So, ano pa po mga kapatid? Ang sinasabi po dito, Titus, basahin po natin. Titus chapter 3,
verse 15. Sabi po dito, mga kapatid, verse 5. Sorry po. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Malinaw po, mga minamahal, na tayo po ay iniligtas ng Diyos ayon doon sa kaawaan po ng ating Panginoon. Kinaawaan lang po tayo ng Diyos. Amen po? Amen. Na sa pamamagitan po ng paghuhugas ng kapanganakan at pagbabago ng Espiritu. Kaya po, ang nagbabago po sa atin, ang Espiritu ng Diyos. Amen po? Amen. Hindi ho tayo. Hindi ho natin kayang baguhin ang sarili po natin. Amen po? Amen. Eh bakit? Patay ka eh. Paano baguhin? Paano ka magkaroon ng response? Diba? Kaya ang nagbabago ng buhay, bumuhay sa atin, walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos. Now, number 3, obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Tingnan niyo po. Obedience is the result of salvation. Resulta po ito ng kaligtasan ang ating pagsunod sa Lord. Hindi po ito cause. No? Ito po yung resulta ng ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. True salvation produces a life of obedience. Kaya tayo sumusunod sa Lord kasi po ay niligtas na po tayo ng ating Panginoon. Dapat hindi baliktad. Marami yung aral baliktad eh. Di ba? Pagsunod muna bago kaligtasan. Hindi ho ganon. Una ang kaligtasan sa pagsunod. Kaya tayo sumusunod ngayon kasi tayo po ay niligtas na ng Diyos. Amen po? Amen. So, malinaw po yan mga kapatid. Now, ano pa pong sabi dito mga minamahal? Yung the sprinkling by Christ, it is the cleansing and sprinkling by Christ's blood. We are redeemed, forgiven, cleansed, and made righteous. So kay Lord pa rin po yun. No? Kaya sa ating pag-aaral po ito mga kapatid, wala ko tayo nakita ng gawa ng tao eh. Amen. Para tayo maligtas, wala ko eh. Yung pag-perform ng tao, Amen. yung desisyon ng tao, wala ko talaga. Kahit anong gagawin natin, mga kapatid, sa buong banal na kasulatan, wala talaga ako eh. Wala talagang bahagi ang tao sa kaligtasan. Wala hong co-savior si Lord. Amen? Amen. Wala siyang co-savior. Siya lamang po ang nagligtas. Kaya ba iligtas ni Lord ang lahat? Alam ba ni Lord kung sino iligtas niya? Yes. Yes. Alam po yun ni Lord. Pero hindi natin alam kung sino. Tama? Amen. Si Lord po ang siyang nakakaalam ng lahat ng mga bagay, hindi lamang po sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya tayo po ay meron tayong eternal redemption. Pag sinabing eternal, walang hanggang katubusan. Hindi ho yan nawawala. Amen po? Tayo man mawala sa mundo, pero eternal redemption, hindi po yan nawala. Kung meron tayong eternal salvation, of course, meron tayong eternal redemption. Tama? Kasi ang eternal redemption, siya ang nagligtas sa atin para nagkaroon tayo ng eternal salvation. Okay? So, dito po sa Hebreo, basahin po natin, chapter 9, verse 12. Okay? Hebreo chapter 9, verse 12. Sabi po dito, neither by the blood of goats and calves, by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for
us. Amen. Ang tinutukoy doon na for us, ito po yung mga nananampalataya na. Amen? Ang tinutukoy na for us, ito po yung nasa loob ng church. Ito po yung mga sumusunod sa ating Panginoon. Kaya ho, malinaw po mga kapatid, na ang eternal salvation ay gawa lamang po, of course, ng ating Panginoon. Kaya tingnan niyo po yung Godhead. No, gusto ko lang po makita ninyo yung Godhead. Pag sinabing Godhead, pagka-Diyos ng Ama, siya ang naghirang sa atin before the foundation of the world. Di ba kuni-konektado dapat eh? Hindi naman to kalat-kalat o problema na para napakarami yung aral tungkol sa salvation. Hindi ito po'y konektado lahat. We are elected or chosen by God the Father before the foundation of the world. Yung mga hinirang, ito po yung binigay ng Diyos Ama kay Kristo Amen. para tayo tubusin. Amen po? Kaya konektado yun. Kasi sa Biblia, pag sinabing all, hindi yung lahat na tao sa buong mundo. Meron tinatawag na all without distinction at saka all without Exemption. exception. Meron tinatawag na all na particular. Halimbawa, sabi ni Elder Rene dito sa church. O lahat tayo kumain na. Lahat ba ng mga tao sa buong Pilipinas ang tinutukoy yun niya? Member lang. Hindi ba hindi? Lahat ng mga kapatiran dito sa church. Nakuha niyo bang punto? Amen. Amen. That is all without distinction. Hindi yun sa Biblia na all. Lahat na. Every individual. Oo. Every individual po yan. Particular, ano lang po yan? Na bagay na dapat po natin makita, mga kapatid. O tao na tinatawag po o tinawag po ng ating Panginoon. Pero marami po yan. Tinawag po ang Lord. Okay? So, ano ba po mga kapatid? Basahin po natin ang Revelation chapter 5 verse 9. Pastor, sino-sino po ba ang mga tinubos? Di ba? Meron minsan tanong ng sino-sino po ba ang tinubos ng ating Yesu Kristo? Basahin po natin Revelation chapter 5 verse 9. Sabi po dito, and they sang a new song saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof. For thou wast slain and hast redeemed us to God by thy blood of every kindred and tongue and people and nation. Sino daw tinubos, mga kapatid? Okay? Ang tinubos po, yung Mga tao. mga tao Sa bawat sa bawat angkan. wika. Di ba may angkan tayo na tinubos ni Kristo? Naniwala ba tayo doon? Meron. May kamag-anak ba tayo na tinubos ni Kristo? Yes. Meron. Bawat angkan sinasabi dito eh. Ano pa? Hindi lamang po angkan, mga kapatid. Okay? Ano pa po sabi dito ni John? At wika. May tinubos po si Kristo. Muslim. Bisaya. Tama? Ilocano. Wika eh. No? Bawat wika, merong tinubos ang ating Panginoong Hesus Kristo. Hindi lamang po tayo, mga kapatid, ang tinubos. Amen. Hindi lang Pilipino. Hindi lang Pilipino, meron pang mga puti, mga itim. German. Merong green, merong red. Mayroong Italiano. Diba? Amerikano. Bawat bansa, hindi lamang bawat wika, kundi maging bawat Australiano. bansa at bawat bayan. Amen. May tinubos po dyan ang ating Paiso Kristo. Hindi lang po natin alam yan kung sino-sino sila. Amen. Pero ang alam po natin, tayo po na mga sumusunod sa Lord ay tinubos po ng ating Panginoong Kristo. Di ba? Eh bakit nandito ka ngayon? Kasi isa ka sa iniligtas po
ng ating Panginoon. Ang hindi ligtas, hindi po talaga yan makikinig ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Okay? Ang anak ng Diyos, nakikinig po yan. Mhm. Ang salita po ng Diyos. Ang anak ng Diablo, hindi po yan nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi po ba? Oh. Basahin po natin, John chapter 8, verse 44. Okay? John chapter 8, verse 44. O, 47 na lang para medyo ano na tayo. 47 po. Sabi po dito, He that is of God, heareth God's word. Words. You therefore, hear them not, because ye are not of God. Ang sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Amen po? Amen. Ang sa Diyos, hindi po yan inaantok. Right? Amen. Totoo yan eh. Nakikinig siya. Focus siya sa gawain po ni Lord. Biglang nagising. Kaya kailangan tayo gising lagi. Di ba? Kasi ang church, hindi ito mall. Hindi hotel. Hindi hotel. Napunta ka lang sa church, tutulog. Hindi oh. Buti nga, mainit Lalo na dito. doon sa Kabanatuan na aircon. Di ba? Maya-maya, nakagano na. Oh. Buti nga dito, Pag mainit. nag-preach pastor, mga kapatid! Bigla. Kasi po, ang church ay church. Amen? Amen. Ito po ang ating ginagawa para sa Lord, mga kapatid. Kaya tayo nandito para kay Lord. Amen. Ginagawa natin ang kalooban po ng ating Panginoon. Okay? Next, number 4, panghuli po. The multitude blessing of grace and peace. Mhm. Tingnan niyo po, mga kapatid, kung gaano po kabuti ang Diyos. Grace unto you and peace be multiplied. Mhm. Hindi lang po isa ang peace. Multiply pa, ha? Hindi lang po isa ang grace, kundi multiplied. Biblical po, multiplied eh. Oh. May natanggap pa tayo ka Lord na isa lang? Di ba marami? Mhm. Tama po? Mhm. Buhay natin, hanap buhay natin, lahat. Lakas natin, binigay po yan ni Lord. Mga kapatid. Kaya nga, multiplied po eh. Yung biyaya po ng ating Panginoon. At ang kapayapaan na binigay ng Diyos sa atin. Mhm. Alam niyo po ba ang kapayapaan, hindi ho yan napalitan ng anumang mga bagay sa mundo. Amen. Marami ka mang pera, kung wala kang kapayapaan, wala din po yan. Amen? Mhm. Sapagkat ang kapayapaan po, nanggagaling po sa Lord. Siya po nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Kahit po puno tayo ng problema, suliranin, pagsubok sa buhay, kapatid. Biyaya pa rin ng Diyos na siya nagbigay ng kapayapaan po sa atin. Amen. Kaya nga po, multiplied eh. Ang biyaya at kapayapaan po ng Panginoon na binigay po sa atin. So nandun po, mga minamahal, ang mga bagay na ito na ang sinasabi po na multiplied is not limited. Mhm. Hindi ho limitado ang grace ng Panginoon at ang peace na Kanya pong ibinigay po sa atin. Mhm. Okay? Now, let's go to our conclusion. The Father, elect or chosen, the Spirit, sanctifies or regenerated, the Son, redeemed and cleansed our sins. This leads us to live in holiness, confidence, and multiply grace and peace. Muli pong Panginoon, nawa sa Kanyang lahat na karangalan at kaluhatian. Salamat po. Amen. Amen.